Hello po, no? Ah, dami nagchat-chat sa akin dahil nakakatanggap na raw sila ng notice sa korte. Yung iba may notice na rin sa land bank na igagarnish sila, no? Kaya yung mga may notice na sa korte, natatakot na sila. Kinakabahan na sila kasi umiyak na nga iba eh. No, halos lahat umiiyak, no? Kasi pag nag-garnish, naku, tapos na. Kawawa naman yung mga guro, no? Talagang naiiyak talaga. So, nagkaka-stress na anxiety kasi wala na silang sasahurin. Kawawa yung pamilya. Kasi ang land bank, pag nagbigay ng notice, ang interpretation kasi ng land bank ay ibigay lahat. Yun ang malungkot. Yan kasi yung yan yung experience ng lahat ng garnish eh. Lahat ng pera ng guro ay ibinibigay lahat ng land bank doon sa sa korte ata o doon sa plaintiff, na lahat ginagarnish eh, kaya takot na yung mga guro dahil wala nang kakainin yung pamilya, no? At marami pang mga kasunod, I mean ongoing, yung iba, no? Ongoing. Kaya kawawa talaga yung mga guro. Kawawa yung mga guro, parami ang hindi kakain. Yan yun eh. Parami yung mga guro na yung kanilang mga anak hihinto sa pag-aaral. Parami yung mga guro na na magkakaroon ng depression, anxiety. Yan, kawawa yung mga guro eh, no? Kasi ang dami nagchat-chat na hindi na raw nila alam ang gagawin nila dahil nakatanggap na raw sila ng notice sa korte, na dinimanda sila, may hearing. Yung iba naman ay tapos na yung kaso, nakatanggap na sila ng notice from land bank na igagarnish sila. Pag nagbigay ng ng notice ang land bank, alam na this. Talagang garnish all. Kasi ang land bank ay walang konsiderasyon eh. Kasi ang land bank ay dinedetermine nila na pera lahat yan ng guro. At yan ay pag-aari ng guro. Hindi na iniisip ng land bank yung pamilya kasi, no? Hindi na iniisip na may magugutom eh. Yun ang malungkot eh, yung interpretation ng land bank. Sana yung land bank, pag binigay sa inyo ng sheriff, sana medyo kumambyo man lang. Sana ang sagot po ay, bakit dito sa land bank? Di ba? Hindi ba pwede po na unahin muna sa bahay, baka may property yung di ba? O kasi yung di ba yung mga bangko dapat may may bank secrecy. Ang land bank pag binigay sa kanila, yun eh, binibigay ka agad eh, ginagarnish ka agad yung guro eh. Hindi man lang nila dapat, hindi naman naka-address sa naka-address po ba sa land bank yan? Yang wala. Tinitingnan ko yung mga utos ng korte. Wala namang wala namang nakalagay doon na repairing in particular sa land bank eh. Kaya ang nag-i-interpret na lang niyan ay land bank na ibigay lahat. Di ba? Sana, dear land bank, mapag-isipan niyo po na wag naman sana ibigay lahat. Sana masabi niyo sa sheriff na may property rin sa bahay, baka pwedeng kuhanin. O baka mamaya, baka po pwedeng sabihin niyo sa sheriff, tignan muna yung property sa school, baka meron din, no? Tingin ko nagiging ngayon eh. Pag natalo sa korte, nag-garnish yung guro, ang pinupuntahan kaagad ng sheriff eh, yung land bank lang eh. Tapos ito namang land bank, madaling kausap ng sheriff. Di ba? Pagbigay ng letter, okay, approve agad. Garnish.
Yun eh, no? So nakakalungkot. Ang daming mga guro ang magugutom. Ano po, yan ang masamang, yan yung malungkot na kalagayan ng mga guro ngayon na baon sa utang, tapos nagsasanla hanggang sa mag-garden sila. Ano? Sana mapag-isipan, ano? Sana po mag-isip naman yung land bank, mag-isip naman ng kalagayan ng mga guro. Hindi po yung pag nagpunta dyan yung sheriff, napakadali lang nakuhanin, ano? Parang ganun lang kasimple na i-garnish yung mga pera ng guro, ano, sa land bank. Pero pag iba, no? Tingin ko, observation ko lang po ito. Pag mayayaman na natalo sa kaso, hindi ma-disclose ang pera ng mga mayayaman, kakailanganin pa ng AMLAC, diba? Para buksan yung ano. Siyempre, bank secrecy. Pero bakit po sa guro ay walang bank secrecy, bigay ka agad, no? Observation ko lang po ito, land bank. Pasensya na po kayo, no?